Hello, Sagittarius! Salamat sa pagbisita. Ay, katukin muna natin. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Love reading time muli para sa sign ng Sagittarius. Kunin nyo lamang po ang nakarelate kayo, tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako, meron at meron tayong mapupulot dito. Maaaring sa isang card lang o pwede din sa oracle card sa dulo ng reading. So, ang oracle hindi kinakailangan na legit license or certified tarot reader ka. Kahit kanino, pwede yun. So, it's a good, it's a good way na makakuha ng mensahe kay universe. So ito, core reading muna, ay core card. Kumbaga, core energy. Overarching energy, kumbaga. Ano yung main na energy ng reading na ito? Uy, nice! Congratulations, Sagittarius. Um, Moving towards a new beginning. Magic paintbrush to eh. Painting, manifesting the life that you want. You're back in the drawing board, ready to start again, ready to be given a new beginning. Handa ka na para makamit ang bagong pagkakataon when it comes to love. Pwede yung iba sa inyo kakahiwalay lang. Pwede din na for the longest time single kayo. So ngayon kayo ay darating sa isang bagong relasyon. Pwedeng ganun. Magte-take ng action towards your pangarap. Pwedeng ganun. Pwedeng self-love din yan. May epiphany kayo at parang feeling nyo for the longest time tinrabaho nyo na ayoko na dito sa, star card pa yung clarification na card. You are in a period or you were in a period of healing, tas ikaw ngayon ay handa ka na para harapin ang bagong pagkakataon. Handa ka na para pwede din na mag-umpisa ng healing journey mo, pwede din na mag-umpisa ng bagong relasyon dahil galing ka sa healing journey. Ayan no, nag-harvest ka na. May tinrabaho ka first few months of the year, January to May. Tinrabaho mo, let's say, yung sarili mo, you've done your homework, ngayon pa-harvest ka na. This June, mag-harvest ka na ng mga tinanim mong magaganda. You're laying the burden down at ngayon ay parang positive outlook na. Handa na si Sagittarius for a positive outlook in life. Ganda. Maaaring nasaktan pero babangon. Alam mo yun, nasaktan. Lalagay ko lang dito to sa taas ha. Maaaring maputol yan mamaya pero okay lang yan. Alam mo yun, hindi ka na nawawalan ng pag-asa. Kung ikaw man ay dumaan sa hindi magandang, ang ganda tingnan mo, full card, bagong-bago. Kung ikaw ay dumaan sa isang major heartbreak or major challenges ng first half of the year, this June, handa ka na na i-turn your life around. Handa ka na na dumaan sa proseso ng paghingang muli, dumaan sa proseso ng ang pagbangon muli, dumaan sa proseso na i-manifest na kung ano yung gusto mo sa sarili mo at hindi ka nawawalan ng pag-asa. Ang pinaka-importante sa card na ito, ang meaning na lalo nang tingin kong applicable sa reading mo ngayon, ay yung pag-asa. Hindi ka nawawalan ng pag-asa at bit-bit mo yung pag-asa na to kung ano man yung dumaan na madilim na part ng buhay mo, hawak-hawak mo itong pag-asa na ito. Hindi nawawalan ng pag-asa si Sagittarius at bit-bit mo to towards a new journey. Hindi ka na, alam mo yon, parang yung energy na napipick up ko sa'yo ngayon, yung hindi siya yung hollow na, hindi, okay lang yan, huwag tayo mawala ng pag-asa, everything will turn out right. Ito, ginawa mo yung homework mo para pagkatiwalaan yung sarili mo. At alam mo, alam mo na mabigat na yung pinagdaanan mo dati. Ano ba naman tong mga challenges na pagsubok na darating pa? Handa na ako. Alam mo yun, malakas yung fire within Sagittarius, buhay na buhay, at handa na siya mag-take on this new chapter. Handa ka na yung mo yan, no? Merong, ano ba yan, crocodile sa ilalim ng lupa, tumutungtong siya sa panganib.
pero hindi siya natatakot na mag-explore, mag-go to an adventure, magsimulang muli. Hindi siya natatakot, hindi ka natatakot, Sagittarius, na parang bring it on, bitch, ganon. Hindi ka natatakot na sumuong o makasagupa ang isang bagay o isang pagkakataon na bibigyan ka na naman ng sakit ng ulo kasi alam mo sa sarili mo na handa ka na. Handang-handa ka na. At, ayan, no? Pwede din na yung iba sa inyo, may iiwan na yung dating trabaho, magde-decide na siya mag-work overseas, o pwede din na may na-meet kayo online, tapos magde-decide kayo na iwan na yung buhay nyo dito sa Pilipinas at pupunta kayo sa ibang bansa. May pagsubok, yung kalahati ng paa nyo na sa hukay, parang ganun, pero handang-handa ka na magsimula o handang-handa ka na para kalimutan yung mga bagay na naghila sa'yo pababa at handa ka na sa mga pagsubok na darating. Yun yung nakikita ko. So, maaaring in the most recent past din, ikaw ay nabasted or na-reject ka, pero hindi mo siya ginagamit or hindi mo siya iniisip na against yun sa'yo. It's not about you, it's not about me. Alam mo na may darating pa. Very positive ang energy, positive thinking ang energy na napipick up ko kay Sagittarius. At meron man siyang na-miss na opportunity, ngayon hindi niya na palalampasin at ibibigay niya na yung sa sarili niya. Bibigay mo na sa sarili mo yung tingin mong deserve mo. Kung dati nag-hesitate ka o kaya nagdalawang isip ka na mag-take ng action, ngayon parang handa ka na mag-take ng risks. Handa ka na talikuran yung old self mo na nahihiyang mag-say yes to an opportunity. Kakalimutan mo na yung old ways of thinking na hindi para sa akin to yung ganun. Parang chill lang. Chill lang, okay lang yan, ganun ka. All is well. Maaring yung tao na karelasyon mo ngayon ay Taurus, Virgo, Capricorn. Not necessarily yung sign na yun, pero lumabas kasi ang King of Pentacles dito. Meron pang konting hesitation sa pag-harvest. Siguro, nagdududa ka pa rin kung deserve mo ba to. Part of you parang napapaisip na parang totoo ba to, ganyan. Meron din na yung pwede din na yung missed opportunity na yon was with Taurus, Virgo, Capricorn. And kumbaga meron kang the one who got away. The one who got away mo ay Taurus, Virgo, Capricorn, pwedeng ganun. At pinagsisisihan mo na hindi ka nag-take ng action. Pero natuto ka na at sa ngayon, kikilos ka na towards something na tingin mong, ayun nga, may paintbrush, magic paintbrush. Handa ka na mag-take ng action towards something na, back in the drawing board nga, towards something na tingin mong pagsasakatuparan sa iyong pangarap. Parang ganun. Pwede din na in the most recent past, ikaw ay naloko, yung most recent ex mo, naloko ka, o nagamit yung pera mo sa mga bagay na hindi dapat pinaggamitan, na scam ka, pwedeng ganun. Nabudol ka ng isang tao, niloko ka ng isang tao, pero mahihirapan ka na patawarin yung tao na yun. Parang, gusto ko nang kalimutan yun. Mag-move on na lang ako sa what's out there for me. Pero hindi mo pa fully nakukuha ang hustisya. Tingnan mo, justice in reverse. Pwede din na Libra, ang kaaway mo, kaaway, ang nanloko sa'yo. Pwede din na currently niloloko ka pa din, pero daig ng positive thinking mo ang panggagancho na ito ng kung sino man. Ingat ka na dahil sa kagustuhan mo na magsimula ng panibago, ikaw ay gagawa ng isang major move na
parang padalos-dalos, hindi mo pag-iisipan yung bagay. Tingnan mo 'to, circus. Sa mga 90s kids, yung mga naglaro ng Family Computer, 'di ba meron yung circus? Ah, dadaan ka, trial by fire. Pero alam mo, despite all these challenges, ay ang lakas ng napipick up ko na energy sa spread mo, Sagittarius, na hindi ka chill ka lang, hindi man chill eh, parang kalmado. Hindi ka, malaking part, malaking parte ng disposition mo this June ay kalmado lang. Hindi ka magpapadalos-dalos. So, kung dumating man yung energy ng magpapadalos-dalos ka, ingat ka na sa kagustuhan mo na iwan na, talikuran na yung mga tao na nanira sa'yo o nanggulo sa'yo dati, ay gagawa ka ng isang major move na magpapadalos-dalos ka. Ingat ka dun. Pasensya na po sa ingay. Pasensya na sa mga naririnig yung background. Shuffle muna ako, kuha ko isang card. Habang wala pa, ay, andyan na agad. Sabihin ko sana baka tumigil na sila after this, habang nagsha-shuffle ako. Uy, merong pag-alis talaga naman. Ingat ka, basta yun lang, Sagittarius. Kung meron kang pagdedesisyonan na aalisan mo, kung relationship man to, makipag-break ka, pwede kasi yung iba sa inyo kasal, tapos hindi na kayo nagsasama pero hindi pa kayo annulled. So, in the process of annulment, pwedeng dadating kayo sa kung magkakasampahan ng kaso or kokorte, at pwede din na matatalo ka, pero kahit matalo ka, handa ka na magsimula ng panibago. Ingat ka na kung ano man yung aalisan mo, ingat ka na wala kang bitbit na excess baggage. Kung kinakailangan mong iwan, iwan mo lahat. Kung kinakailangan mong patawarin yung tao na gumawa sa'yo ng hindi maganda, patawarin mo siya ng buong buo para fully mapalaya mo yung sarili mo. Kung meron kang i-let go, alam mo, wag mong try it, wag kang darating, sana hindi ka dumating dun sa point na pagsasabayin mo. Kailangan mong mamili. At one point, kailangan mong mamili. At one point, may kailangan kang i-let go. At one point, kailangan mong mag-take ng action. So, kung nagtatakot ka na mag-take ng action, nagna-doubt mo yung sarili mo, kinakailangan mong umalis dun sa lungga mo, otherwise, hanggang dyan ka na lang. Kailangan mo umalis sa comfort zone mo kasi may kasiguraduhin na from kay universe na magsisimula ka ng panibago, huwag ka nga lang nga magpadalos-dalos. Ingat ka na sa pag-alis mo, ikaw ay may bit-bit na hindi ka fully nag-grieve. Ikaw ang manggagaling sa paghihiganti. Alam mo yon, maganda nga yung disposition mo, pero lalaban ka towards the end kasi gusto mo lang maghiganti. Huwag ganon. Patawarin, magpatawad. Patawarin ang mga tao na gumawa ng ano sa'yo. At huwag mong gawing motivation yung nasaktan ka in the past, no? Huwag mong gamitin na motivation yun para mag-take ng action towards something na hindi naman makabubuti sa'yo. Halimbawa yun, magmamigrate ka, alis ka ng bansa, alis ka ng bansa, no? Pero may puot sa puso mo. O kaya, magja-jump ka into a new relationship dahil gusto mo lang maka-move on na, para lang may punan na void sa puso mo, yung ganun. Maaari kasing magtatalo sa'yo this June yung kagustuhan mo na yung chill lang, relax lang, antayin mo lang kung ano ibigay sa'yo, positive thinking lang. Pero pag may dumating na challenges, biglang magla-lash out ka na, unstable ka na bigla. So, panindigan mo at mag-stay ka lang dun sa path na gusto mo lang ng positive para sa sarili mo. Pwede din kasi na halimbawa, hindi kayo ex nga to, no? Hindi pa tapos yung legal battle nyo, let's say custody ng bata or nag-aaway pa kayo sa relationship. Alam mo yung pag nagmakaawa, niloko ka na ng tao na to, pero magmakaawa lang siya sa'yo, sabihin niya sa'yo mahal na mahal ka niya, magbabago na yung isip mo. Huwag ganon. Huwag kang wishy-washy. At huwag magpadalos-dalos. Yun yung nakikita ko sa'yo. Kasi yan ang magiging
Wag mo i-attempt na, I want them all, yung ganon. Ito, I want them all. Gusto mo, dito lang ako, hindi ako gagalaw, pero akin lahat ng yaman na to, yung ganon. Gusto ko akin lahat, hindi ako mag-let go ng isa. Pero may travel, may alis. Travel or alis, travel as in sa ibang bansa, ingat ka na iwan mo yung buhay mo sa Pilipinas dahil lang papadalos-dalos ka, may gusto kang imit na tao. So, in your search for yung soulmate or true love, ingat ka na meron kang tatapakang iba or meron kang iiwan na buhay na alam mo yung gagastos ka ng sobrang dami para lang maano mo yung soulmate mo. So, ang message sa'yo o advice sa'yo ni universe is actually ito ay consanguinity. Two of Cups kung sa tarot. Pero sa Oracle, it's like, hanapin mo yung tao. Doesn't matter kung love life, um, romantic connection, or friendship. Hanapin mo yung tao na magiging alay mo throughout this ordeal. Kasi pwede din na merong tao sa buhay mo na best friend mo, parang family na siya, at nagsishare kayo ng values. Pwedeng sino tong tao na to, siya ang magiging kakampi mo throughout this ordeal. Pwede din na advice ito na mag-reach out ka doon sa tao na feeling mo soulmate mo o mag-reach out ka doon sa tao na yung best friend mo nga. Actually, pwede din to na i-interpret as kung hiwalay ka na doon sa ex mo, I'm pretty sure you have shared that bond or may friendship pa rin sa inyong dalawa. Kung wala, edi wala. Pero merong iba siguro sa inyo na kahit pa hindi kayo magkasundo romantically, ay best friends pa rin kayo. So, maaaring ito ay come from a compassionate heart, come from a compassionate self, na come into a heartfelt conversation dun sa partner na yon, sa ex nyo na yon, and pag-usapan nyo how can it be, parang maging proactive kayo sa moving forward. Paano kayo mag-build ng relationship moving forward? Kasi pwedeng friendship na lang yan. Alliance. Sino yung tao na you share your heart and soul with, and how can you strengthen that alliance? Actually, pwede din kasi nga na, yun nga, meron kang, pero it's another story. Kasi towards the end ko na lang nakita na yun eh. Pwede kasi na reach out to your best friend, tapos siya ang makakatulong sa'yo throughout this ordeal with your ex, tapos biglang maging kayo pala, magkatuluyan kayo in the future, madedevelop. Pero hindi yun sa reading na to. Baka sa August pa yun. So, stay tuned lang, subscribe lang kayo para maabutan nyo yung mga next na reading. Baka lumabas dun yung kwento nitong best friend turned lovers. Ganon. Anyway, so kailangan mong it's all positive for you. You're back in the drawing board and congrats, Sagittarius. So, see you again next time. Like, share, subscribe lamang po. Ako po si A. And see you soon. Bye-bye!